Pinoy! Ang pagbabalik ni Idol Pinoy. Masubabay mga sponsor, no? Waging kides ka. Sabi po ni Senator Robin Padilla by Gabriel Barontay, breaking news, no? Padilla seek ban on dynasties contractors in party list. Maganda, may punto. Maganda naman po talaga yan, itong pag-ban on sa dynasties contractors in party list. Maganda yan kasi yan ang ugat ng katiwalian lalo na sa flood control at sa iba pa. Kahit sa political dynasty, maganda yung itatanggalin yan eh. No? Kasi marami talaga from kapitan nga eh. Sa aming lugar may from kagawad magkadugo hanggang congressman. Hanggang vice gov, magkadugo sila lahat. Magkapamilya. Parang ano lang no? Tulad ni natin yung topic muna makasabay. Tulad ni Senator Bato, no? Make my day. Go ahead, ba? Make my day, go ahead, no? Make my day, go ahead. 'Di ba? Sabi yan ni Senator Bato, mga kasabay, mga ka-sponsor. Natitibay. Pero ang lahat ng ang lahat ng gumagalaw sa kanyang kanyang pagiging senador, mga anak niya, pamangkin niya, bayaw niya, anak ng buhay. Kaya pati sa party list ng mga contractors in party list, maganda po yan kasi magandang epekto niyan. Para wala ng buaya dito sa ating inang bayan, lalo na dyan sa Kongreso. Di ba? Maraming buhaya dyan, di ba? Kung Leviste. Hindi tinatanong ko lang Tinatanong ko, hindi ko tinatanong ko lang Diba? Mga kasubabay, mga ka-sponsor. Yun lang muna, no? Ito, proceed tayo muna sa isang topic. Ito yung gusto ko Itong gusto ko na topic ngayon Ayan. Ayun. Ito, breaking news din to talaga. Ito yung pinakasikat talaga ngayon. No? NBI agent arrested Franco Mabanta, founder of Peanut Gallery Media Network. Ayun, di ba? Alam niyo, Peanut Gallery Media Network. In an entrapment operation or alleged attempting to extort 350 million from former House Speaker Martin Romualdez. Authorities said Mabanta demanded 350 million over alleged videos linking Romualdez to a flood control project with 75 million reported paid and upfront. No? Grabe, no? Photos showed Mabanta with cash in a suitcase. He declined to comment, di ba? Citing consultation with his lawyer. Tama naman talaga. Tama naman talaga. Ang lawyer na lang yung mag-i-explain niya. Eto. Makinig kayo. Mga DDLs dyan, mga DDS dyan, lalo na sa mga fake news peddlers nyo dyan, eto na naman. Abogadong nanuhol. Anak naman ng buhay. Nahuli na naman kayo. Kayo pala yung may-ari ng mga mali-maleta niyan inaano nyo pa sa ibang tao. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ito yung pinakamasakit Mga subaybay, mga ka-sponsor. Ito, ibibintang nyo kay House Speaker Martin na naman to. Alam niyo mga diles, mahilig talaga kayo magbintang. Mahilig talaga silang magbintang, no? Pag nahuli kayo, ito yung sasabihin nyo na naman, di ba? Mga subaybay, mga sponsor, alam nyo yung mga ugali nila. Pag sila ay nasa kote, ituturo nila ibang tao, anak ng buhay. Ay, nako, nagigigil ako, Nagigigil ako sa inyo, mga anak ng buhay kayo. Sabi nga nila hindi daw sila nabubuhay sa mga Chinese, Yung kanilang mga diyan sa mga grupo ng Peanut Gallery Media Network. At alam mo, ito pa yung tumira talaga kay Arnel Pineda naalala ko to no?
Ito talaga yung nag-spread out din ng fake news about sa buhay ni Arnel Pineda, anak ng buhay 'to. Hmm. Sabi niyo mali-maleta yung hinahatid kay PBBM na bahay, sa inyo pala yan? Ano na? Ano na? Anong masasabi niyo dito? Kasi nakikita ko dito mga kasabay mga ka-sponsor, yung mga comment nababasa ko, sabi nila tanim ebidensya na naman daw. Tanim ebidensya? 'Pag kayo nahuli tapos sasabihin niyo tanim ebidensya? Ta's magtuturo kayo sa ibang tao, si Speaker Martin na naman yung tinuro, 'no? 'Pag kayo nahuli, kayo lang, huwag niyo ituro sa ibang tao. Oh, eh, weh, ha? Hmm. Mahilig kasi yung magturo, 'no? Mahilig talaga silang magturo. Ito rin yung, grupo na nagsasabi na hindi daw sila nabubuhay sa mga sponsors nanggaling sa mga Chinese o sa mga malalaking tao. Ngayon, ipaliwanag niyo 'to. Paano 'yan? Paano 'yan, Sir Banat Bay? Paano 'yan naharang? Nya nya ka ng ngutna. Oh, paano na? Naharang, anak ng muning. Anak ng muning naharang. Naharang, balita niyo ano, ito na yung pangsahod sa mga vloggers nila, eh. Oh, sa lahat ng mga utak dilis, eh. Sa mga sponsor, ito daw yung, pambayan, eh, ano na nauni. Tapos sasabihin na naman ng mga pinanser niyo, kayo na bahala, kayo na pahuli, kami nagbibigay, kayo na papahuli." 'Di ba? Tapos ituturo niya na, "kayo na bahala magturo sa iba, kayo na bahala magturo para wala tayong mahuli." 'Di ba? Mga kasubabay, mga ka-sponsor, hmm. Sabi nila hindi sila hihingi ng kari sa ibang tao pero ngayon nakita na mali-malita. 350 million. Well, yung 1,000,000 talaga 'pag, usaping, election konti lang 'yan, 'no? Pati mga simbahan nga, tumatanggap. Ito real talk, ha. Pati mga simbahan tumatanggap. Alam mo yung mga grupo na yon, yung mga pastor na yon nagpirma against sa impeachment kay VP Sara. Eh, alam ko 10K binigay sa inyo, maliit pa 'yan. Kaya wag kami. Wag kami mga subaybay, mga ka-sponsor, 'di ba? Eto di-deny pa, tuturo pa si, Speaker Martin Romualdez, nagtuturo na naman kayo mga anak ng buhay niyo. 'Pag nahuli kayo aminin niyo na, hindi na magtuturo pa kayo sa iba. Kita niyo 'yan si Libiste, si Barsaga, Kiko hindi si Nino, ha, si Kiko, oo. Sino pa? Si Banat Boy, hanggang ngayon nagtuturo pa itong si, Mabanta, 'no? Nagbabanta ka pa. Kaya wala kayo magturo, aminin niyo na. Aminin niyo na, wala kami damay, Aminin niyo na. Wag na kayong mangdamay ng ibang tao, mahilig talaga kayong mandamay, akala niyo ang lilinis niyo, 'no? Ito pa, proceed tayo, 'no, sa isang topic, 'no. Romualdez at Saldico itinuturong mastermind sa flood control scam. Actually, matagal na 'tong sinasabi ni, Boying Rimulya, 'no. Ayon sa special panel of investigators ng Ombudsman, may sapat na batayan upang sampahan ng mga kasong plunder, direct at indirect, bribery, graft at money laundering ang dalawang, kaugnay na umano'y, sistematikong manipulasyon ng pondo ng gobyerno. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Mahilig kasi silang magturo, 'no, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Unfair naman 'yun sa iba, 'no? Huwag kayong magturo, lalo na kay House Speaker Martin Romualdez. Wala naman kayong ebidensya, nagtuturo pa kayo, anak ng buhay niyo. Ito ngayon si Saldico nawawala. Balita nga,
'Di ba naalala niyo yung abogado ni, Saldico? Oh, nag-aano pa kay ano, kay, PBBM na mag-negotiate, kung hindi daw, makipag-negotiate, maglalabas daw sila ng ebidensya laban sa pangulo. Oh, ngayon nasaan na? Ngayon nasa yung, interview sa kanya, sabi sa kanya ay ang, ano yung, balita 'no na tinanong siya kung nasaan si Saldico, sa mga ka-sponsor, hindi niya rin daw alam. Ay naku talaga, 'di ba? Oh, hindi niyo pala alam, Kaya itong nagtuturo din, bulakaw din 'to, itong si, alam mo Sir Boying, palpak ka talaga lagi. Ano ba papalitan na ba 'to? Papalitan na lang 'to 'no? Papalitan na 'to, akin mo 'yan yung mga ini-implement diyan na kahubad, ang dami talagang palpak nito. Pati sa ulat palpak, ngayon hanggang ngayon palpak pa rin. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, naniniwala pa ba kayo sa mga taong ito? Huwag kayong mandamay, huwag kayong magturo, kung kayo lang naman alam niyo yung, mga flood control na 'yan, itanong niyo si ano, tanungin niyo si Diskaya 'no, paldo-paldo kasi sila 2016 pa daw, Sino ba yung presidente ng 2016, Ay naku talaga, gising! Gising kayo, gising, gising ha, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, kailangan natin pagisingin yung mga ganitong tao. Mm, hmm, Ay naku talaga. Palakpakan natin sila. Ang gagaling, 'no? Ang gagaling nila, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Akala nila, ay naku talaga, akala nila lagi silang sa tama, yung pala palpak na yung ginagawa nila. Flood control scam, marami. Halos kongresista nga, Pero yung magtuturo ka sa mga taong ito, ta's wala ka namang ebidensya, parang ibang usapan yun. Nakakasubaybay, mga ka-sponsor 'no? Kaya alam mo Sir Boying, ah, puwede pa yan, puwede pa yan i-rebat. Ano yan, laro, rebat, 'no? Puwede pang i-rebat kung, alanganin ka. Kung alanganin ka, puwede pa yang i-rebat, Habang, maaga pa 'no, may, 2 taon pa, 'no, Sir Boying. May 2 taon pa, kailangan mo munang, ayusin 'yan kung totoo ba talaga yung mga allegations na 'yan o gawa-gawa lang. Ito talaga yung totoo, 'di ba? Ito yung, ano mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ito yung totoo, yung, nahuli ngayon yung, Peanut Gallery Media Network, 'yan ang totoo. Kaya hindi na puwedeng i-deny. Naalala po natin si Sir Mike Defensor 'no, gano'n din 'no, nandun pala yung mga mali-maleta sa bahay Bembangan, 'no? Eh, galing talaga nila, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, 'no, magagaling talaga sila, 'no? Ito, oh. Kahit hindi na natin anuhin 'to, masyadong tirahin 'to, kasi alam naman natin, itong flood control scam na 'to, laundering, yung money laundering, naalala niyo ba yung Regent at Kappa doon sa Davao? Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, lahat ng mga taga Davao, big love shoutout sa inyo diyan. Naalala niyo ba? Yun money laundering yun. Regent, Kappa, kung ano pa, may isang pastor na leader do'n. 'Di ba pinasarado yun ni, former President, no, Digong? Oh, pinasarado. Ang tanong do'n, saan na yung mga pera na nakulimbat, na nakulit? Saan na yung pera na nakahuli doon, 'no, mga kasabaybay, mga ka-sponsor? Hindi naman bumalik sa taong bayan yun, Hindi, yun talagang totoong money laundering. Tapos yung, flood control, alam mo yung, flood control na 'to, mga kasabaybay, mga ka-sponsor, 'di ba bumagyo ng malakas. Siyempre hindi naman natin hawak yung, kalikasan. Palala ng palala na, global ano na talaga, yung may global warming, hindi na normal yung, global, ano natin, yung typhoon iba na, 'di ba? Kaya lumalakas ang mga bagyo.
nag-i-cha-cha-change na ng ano, eh, 'no? Iba na yung, takbo talaga ng panahon ngayon, baliktad na. Kaya may purpose din 'yun kung bakit nabasag yung mga tulay, yung mga flood control para makita kung ano talaga ang ginawa ng mga kongresista nating magagaling. Lalo na sa DPWH. Matagal na 'yan, kaya wag niyong ituro sa iba, pati yung presidente tinuturo niyo, si President Bongbong Marcos ngayon nag-open niyan, eh. Tapos marami namang nagsasabi 'no, itong flood control scam, at lalo na itong money laundering at, marami pang iba 'no, na sinabi na daw at inamin na daw ni PBBM na grabe ang, nakawan dahil maiipit na daw, no choice na siya. Oh, 'yun ang sabi din ng iba lalo ng mga DDS, ng mga dilis utak. Ang hirap 'no? Naniniwala pa ba kayo sa mga ganitong tao? Palpak na nga, inutusan ka na nga na magpa-implement ng batas, hindi mo naman ginawang tama, tapos magtuturo ka pa sa ibang tao. Wala makakasubaybay mga ka-sponsor. Ang hirap talaga nilang anuhin 'no, ang hirap din nila pasayahin. 'Di ba mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Ang daming sangkot dito, bakit yung ibang tao lang yung tinuturo? Kaya sabi nga ni Diskaya 'no, alam naman natin, sabi ni Diskaya, alam naman natin kung sino-sino yung mga sangkot dito, kawawa, eh, 'no? Yung nakukulong, eh, pipiraso lang, iilan lang. Pero yung mga magnanakaw ngayon, lalo na ito, obvious na obvious, eh, ayaw pumirma, eh. Oh, maraming mga minority black ayaw pumirma, bakit? Ano bang kinakatakutan niyo? Ito mas nakakatakot. Kasi baka inaantay, eto may ano lang, parang, opinyon lang po natin ito mga kasubaybay, mga sponsor. Bakit hindi nagsasalita ngayon si Diskaya laban dito? Eh, una, baka marami talaga ang madadamay at maraming, magkaka-interes ng buhay nilang mag-asawa. Pangalawa, baka inaantay lang, inaantay lang mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Oo. Mga kasubaybay, mga sponsor na iba na yung maging administrasyon ay yung administrasyon at dun siya magsasalita para iti-twist ang, ano, ang, sitwasyon. 'Di ba? Gano'n, dalawa lang, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Tindi, tindi. Naku naman talaga kayo. Kaya bago kayo magturo sa iba, tignan niyo munang maigi kung sino talaga ang may kasalanan 'no, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Tindi. Kasi iba yung takbo ng utak ng mga gumagawa lang ng mga hearsay, para kang silibiste din, eh. Puro hearsay lang, eh, 'no? Hmm, ay naku talaga. Alam mo Preboyeng, magbago ka na, ha? Ha? Alam mo sir, magbago ka na. Oh, sige inuman lang tayo mamaya. Nga 'di ba kasabay mga ka-sponsor? Tindi 'no? Tindi ng tirada. Magtuturo ka sa iba, pero kayo palang gumagawa niyan. Oh, 'di ba? Balik-balikan natin para silibiste. Kita niyo yung mga ano, mga utak nila, puro sila ito talagang pinakamalala is Senator Robin. Yung pinakamalala talaga si Senator Robin. Ano bang napatupad na batas nito? Hmm, ilang taon na nga sila sa serbisyo, eh, parang chill-chill lang, sahod-sahod lang. Nag-videoke sila sa Senado. Ayun, nakita pala yun, naalala niyo yung nag-videoke sila sa Senado, ano ba akala nila bahay ano lang, eh, 'no? Respeto, respeto po, respeto sa bahay, ano, ay naku talaga. Senado yun, eh, akala niyo parang bar lang, mahilig talaga sila sa mga ano, basta party-party, oh. Basta miyembro talaga ng mga DS, mga DDS, ng mga dilis, yung utak dilis din.
Wala ng respeto. Tulad ng isang religious group, hindi nga nagpapalag ceremony, eh. Tapos mangba-blackmail pa. Hak naman ang buhay niyo. Mga mga ka-sponsor kaya ay naku. Ay naku, mga kasubaybay, mga ka-sponsor na naiinis lang ako talagang yung maiinis ka lang talaga sa kanila 'no, pero 'yan ang katotohanan dapat hindi natin puwedeng itago 'no. Kaya kung merong nasasaktan mga kasubaybay, mga ka-sponsor, opinyon natin 'to, both sides naman, eh, may mga opinyon, pero we stand for what was the truth, 'di ba? Lagi kong sinasabi at pairalin natin yung puso ay hindi yung emosyon, puso nga. Yung, emosyon kasi, ah, parang ano 'yan, eh, parang, sitwasyon 'yan na whether mag-response ka or hindi ka magre-response. Kasi kung nagre-response ka sa isang sitwasyon 'no, eh, kung may problema kaya mo 'yan, gano'n lang. Pero 'pag hindi ka nagre-response, wala. Emosyon talaga 'yan, magwawala ka diyan, magagalit ka, 'di ba? Kaya ganyan. Tignan niyo sila ng mga DDS na supporters, Minority Blacks, 'di ba ang iingay nila? Tapos sa mga rally nila, baka grupo nila nagmumura pa. Yung isa parang nag-a-announce sa boxing. Oh, 'di ba? Kaya mag-isip-isip tayo ngayong, 2028 'no, mga kasababa, mga ka-sponsor. At ngayon pa lang kailangan nating, pag-isipan talaga ng maigi na ang ating inang bayan merong, better future para sa susunod na next generation. Kaso naman itong mga taong ito tinuturuan nila ang next generation na rebelde talaga sa gobyerno. Kakulango.